Ituloy natin ang kwentuhan with Sir Richard. Sir, kwento po naman sa amin, ano yung advocacy niyo sa pagdodonate ng plants? Alam mo, Teacher Jean, lahat naman siguro tayo gusto natin yung maaliwalas na palibot, di ba? Tapos ako bilang nasa tourism office, alam ko talaga na yung mga tao, lalo na yung mga tourist, hinahanap natin yung lugar na masasabi natin Instagrammable, maganda, yung maganda pag take ka ng selfie, maganda yung background mo. So sabi namin, maganda na itong, halimbawa itong Buod Promontory, maganda na siya, marami na siyang tanim, pero iba pa rin ang ganda pag merong mga ornamental plants, mga ganong mga bulaklak. Kaya nga ako nakabulaklak at saka Ako ikaw din. may bulaklak Yes, din. oo. Kaya sabi namin, why don't we create a program kung saan, kasi wala kaming pera. Ang Tapos, kailangan talaga natin yung involve the public na pagandahin yung ating mga heritage sites. tama. Katulad itong Buod, no? Maganda na nga siya, pero tingnan mo naman, wala siyang kahit isang bulaklak. Di ba? Oo. Mas maganda talaga pag may bulaklak. Kaya nangyari itong Donate a Plant program. Mas ini-encourage namin sila na mag-donate ng mga ornamental plants. Kaya lahat, pwedeng grupo, pwedeng individual, mag-donate sa aming office ng mga tanim. Kaya yung iba't ibang department ng LGU Butuan, pumunta dito at tinulungan kaming magtanim ng mga bulaklak. Ray Rose Gardens. Ang Sila yung galing. nag-landscape. Kaya masaya kami, pero ipagpatuloy pa namin ito. Hindi pa natatapos dito yung Maganda Donate yan, a Plant sir. program. Kasi marami pang heritage sites na dapat pagandahin talaga. Tsaka sir, pwede yung mga estudyante, lahat ng schools. Ay, oo. Pwede yung itap, Oo. di ba? Itap, may nag-donate din, kalimutan kong sabihin yung Agosta National High School. Mga Oh. estudyante sila, nagbigay sila ng mga bulaklak at saka yung mga ibang ornamental Ang na. galing. Kung nakita nyo kanina, pagpasok dito, yung nasa harapan, sa kanila galing yung mga tanim. Ang galing naman. Tapos Oo. sir, ano naman yung kwento sa likod ng inyong pagiging storyteller? Medyo matagal-tagal. Ganito yun, gusto ko rin, kasi theater performer talaga ako at Yes. saka theater director. Ang experience ko talaga sa theater dito sa Mindanao is direct address, parang storytelling, ganon. And then nasa college ako sa Mindanao State University, yung Tambayoka form is a form of storytelling, no? Yung bayok. And then, nung graduate ako, sa theater group pa rin, storytelling pa rin yun. Kasi ang dami-daming kwento ng mga indigenous peoples, Moro peoples, ang sarap ikwento. Ang dami-daming mga folktales, mga legends. Ang sarap talaga ikwento kasi nandoon yung mga Filipino values na dapat talagang ma-advocate natin. Yung halimbawa, yung pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa Tama. bayan, yung paggalang sa mga matatanda, Yes. nandoon sa ating mga folktales and mga legends, di ba? Tama yun. Kaya nga, Filipino at heart eh. Yes, Kasi nandun oo. lahat yung values, mga kwento, heritage. Yung halimbawa kasi yung kwentuhan, katulad ng ginagawa natin ngayon, hindi lang yun sa isang tao, dapat yung pakikinig din. So yun, yung sa storytelling na de-develop, hindi lang yung imagination ng bata, pero yun din kanilang ability to listen. And react and create their own imagination and perception. Ang galing naman ni sir, ang galing. At saka kung ikwento ko itong story ng Butuan, kailangan yung storytelling skills. Tama. Kaya mas madali silang pupunta dito kung bigyan mo sila ng stories. Tama Yeah. yun. Agree ako niyan, sir. Yes. Ano po ang mensahe sa ating mga viewers? Imbitahan po natin na bibisitahin at isama sa kanilang summer itinerary ang Butuan. Dapat talaga silang pumunta dito kasi malapit na ang aming Balangay Festival, which will be on the 19th this month. So,
come here. At saka, you have to experience yung sinabi ko kanina. Ang dami-dami pang mga lugar na dapat nilang puntahan. Kung meron na tayong established na mga heritage sites, meron din tayong mga emerging destinations na Wow, pwede nilang nakaka-excite. puntahan, na libutin nila talaga. Oo. Ang galing naman. Maraming salamat, Sir Richard. Walang anuman. Sana ay patuloy ang success ninyo sa inyong advocacy at para naman sa mga viewers at simulan naman natin puntahan ang mga lugar sa Philippines na kung tawagin ay off the grid, gaya ng Butuan na siguradong babalik-balikan ninyo. Sana nga, Teacher Jean, sana nga pumunta sila dito at babalik sila. Thank you, Sir Richard. Yeah. The warmth and love Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama. Maging inspirasyon ng bawat isa.